Part 10. Ikaw, dalhin mo ta doon. Tinulak ako nito kaya napalakad ako at ibinigay sa akin ang mga alak na nasa tray. Naglakad ako, sa kamay ang ilang alak. Lumingon pa ako sa lalaking nag-utos sa akin, pinakita nito ang baril na nasa biwang niya. Tumalikod na ako at nagpatuloy sa paglalakad, nadadaanan ang mga kwartong may umuungol. Nanindig ang balahibo ko, sa mga ungol na narinig ng mapadaan. May mga kwartong may kababaihan din na hiyubot-ubad, umiiyak at tapos palang parausan. May mga babaeng inaayusan, kababaihan na minor de edad pa. Lahat ng babaeng narito ay mga minor pa, maliban sakin at sa babeng nakasabay kung pumasok dito. Hindi madumi ang lugar katulad ng inaasahan ko. Malinis at puro pati ang paligid. Mula sa mga pinto, dingding at sahig. Malinis nga tingnan, pero hindi ang mga taong namamahala nito. Mga hayop sila, hindi sila tao. Naalala ko pa kung paano ako napunta sa lugar na to. Gising ang diwa ko, pero hinang-hina ang katawan ko. May kalayuan ang nilakbay namin mula sa syudad, pagkatapos ay inilipat nila ako sa isa pang sasakyan. Doon ko nakilala si Beatrice, katulad ko ay nadukat din siya. Hindi na kami nakapag-usap sa sasakyan ng takpan ng mga ito ang mga mata namin at itali ang kamay at paa. Pagkatapos ay bumiyahe ulit kami, hindi ko alam kung saan, pero nagising na lang kami ni Beatrice na nasa isang kwarto. Pareho kaming nagpanik, at naghanap ng paraan para makatakas. Pero nakalock ang pinto, nakalock mula sa labas. Wala kaming nagawa at nanghihinang napaupo sa sahig. Hanggang sa may pumasok at kinuha kami pareho at dinala sa isa sa mga kwartong naroon. Itim ang kulay ng pinto, nabubukod tangi sa lahat ng puting pinto na nadaanan namin. Ipinasok kami doon at iniharap sa boss nila. Parang slow motion ang nangyari nang makita ko kung sino ito. Nakangisi at maotoridad ang aura. Nasa late 50s na, at kilala ko siya. Napako ako sa kinatatayuan ko, ramdam ko ang takot na lumukab sa katawan ko. Si Beatrice ay napahawak din sa braso ko, napahawak din ako sa kamay niyang nasa braso ko at napahigpit ang hawak ko sa kanya. Nawala ang ngisi ng matanda at tumayo sa pagkakupo. Tinitigan niya kami, kay Beatrice bago bumalik ang tingin nito sa akin. Napasinghap ako nang maglakad ito papunta sa amin. Nagsumiksik si Beatrice sa akin, ramdam ko ang takot niya sa mahigpit niyang hawak sa braso ko. Napaatras kami pareho ni Beatrice nang mas lumapit ang matanda sa amin at kumunat ang noo nito. Kalaunan ay ngumising nakatingin sa akin. Nakilala niya ba ako? At nasagot ang tanong ko nang banggitin nito ang pangalan ko. Nerissa, sambit nito sa pangalan ko na umiling, what a coincidence. Of all places, and how many years has it been? 5 or 6 years. Nagtadges ang bagang kong nakatingin sa kanya, pilit na nilalabanan ang takot. 10 years and 3 months. Naikuyong ko ang kamay ko, nanginginig ako sa galit. Napatawa ito sa sinabi ko, napapalakpak. Ramdam ko ang tinging ipinukol sa akin ni Beatrice, oh well, you still remember. I'm amazed, how's Amanda anyway? Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya. Bulyo ko, lalapit na sana ang tauhan niya dahil sa pagsigaw ko sa boss nila. Pero inilingan ito ng matandang nasa harap ko, tumawa lang siya at sininyasan ang isang tauhan. Break tease too, I'll want to talk to her first. We will just reminisce our past, and I just miss one of my favorite girl. Pinaghiwalay nila kami ni Beatrice, pero hinawakan ko siya ng mabuti at pilit na nakikipag-agawan sa tauhan niya. Bumaling ako sa matanda na nakangisi at tuwang-tuwa sa nakikita. Saan niyo siya dadalhin? Galit kong tanong sa kanya. Don't worry, wala naman silang gagawin. Well, wala pa sa ngayon. Hayop ka. Nabitawan ko si Beatrice at sinugod siya, pero napahinto sa ere ang tangka kung sampilan siya. Itinutok nito ang baril sa noo ko, hinihingal akong napatingin sa nakangisi niyang mukha. Napalingon ako kay Beatrice nang sumigaw ito. Bitiwan niyo ako. Nerissa, help me. Hindi ako nakagalaw nang maramdaman ang lamig sa batok ko. Maski si Beatrice ay natigil sa pagwawala at napatingin sa likod ko, may baril na nakatutok sa akin. Don't worry young woman, as I said earlier, we're just going to reminisce and while you wait in the room. Wait for your turn, baka magbago ang isip ko at hindi ka na makapaghintay, diretso ka na sa red room.
Nanlaki ang mata ko at napaharap sa matanda. Napangisi siya, alam niyang alam ko kung ano ang Red Room, napalunok ako at hinarap ulit si Beatrice. Sumama ka na lang Beatrice. Huwag kang mag-alala, wala silang gagawin sa'yo hanggat nandito ako. Napapalakpak ang matanda sa gilid ko, afam ko ang Red Room, dun dinadala ang mga babae at pinagsasawahan bago patayin. Nang mawala sa paningin ko si Beatrice, napalunok ako bago humarap kay Frederick Shaw. At oo, kilala ko siya. Looks like you still remember the Red Room. God, I missed you, you know. Nang mawala kayo ni Amanda, naging boring na ang araw ko. Nawala ang amusement, na dati kayo lang ni Amanda ang nagdala. And up until now, there's no one compared to both of you. What if I get Amanda? It will be a grand reunion for us. You will never get her, and you know why. Nakakuyom ang kamay ko, napailing siya sa sinabi ko. Oh well, maybe not now. Bumalik ito kinauupuan niya kanina at naupo. Pinagsiklop ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa. So tell me my favorite girl, how's your life after you got out here? Tama nga ang hinala ko, nandito kami sa lugar na dati ko nang tinakasan at kinasusuklaman. Akala ko tuluyan na silang nawala, pero mukhang nagkamali ako. Isang makapangyarihan ang nasa harap ko, malakas ang kapit sa batas. Nakatakas kami ni Amanda sa lugar na ta. Pumunta kami ng polis para magsumbong, pero hindi namin akalain na sila rin ang magbabalik sa amin sa loob. Pero bago pa nila magawa yun, maingat kaming umalis sa kwartong pinagdalhan sa amin ng isang pulis sa presinto. Narinig kasi ni Amanda ang pag-uusap ng isang pulis sa telepono nito, nang magpaalam si Amanda na inom ng tubig sa labas. Mabilis kaming umalis doon at kami na ang gumawa ng paraan para makabalik sa mga pamilya namin. Ang totoo, pareho kong nakasama si Amanda at Amelie noon. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, kaya nang humingi ng pabor si Amanda. Hindi na ako nakahindi, at mula noon, hindi na kami lumalapit sa mga pulis. Naging trauma ang nangyari sa amin ni Amanda, hindi alam ng lahat ang nangyari sa amin maliban sa mga magulang namin. Pilit nilang itinago sa lahat at nagpanggap na ayos lang ang lahat. Na parang wala lang ang ilang buwan na pagkawala namin ni Amanda. Bumalik ang lahat sa dati, maliban sa mga bangungot namin ni Amanda gabi-gabi. Wala ka na dun. Sagot kong walang emosyon. Kung dati ay hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili dahil bata pa kami ni Amanda, 12 anyos lang kami noon pareho. Pero ngayon wala akong pakialam, alam ko ang kahinaan niya. Alam niya din yun, kaya sa oras na may ginawa siya sa akin dito sa loob. Hindi niya magugustuhan ang mangyayari sa susunod. Still the stubborn Nerissa, but now you have guts to talk back to me. I like you more for that, don't worry. You won't do anything other than serving my men here. And my apologies in advance sa mga makikita at maririnig mo. Alam kong hindi na ito bago sa iyo ang makikita at maririnig mo. I'm just asking a little favor, don't mind them. Alam kong ayaw mong makakita ng mga ganon, pero ito na ang buhay ko. And since you're here, you can't do anything than what's right. Napatawa ito, ako naman ang ngumisi ngayon. Kung natakasan kita dati, sa tingin mo hindi ko ulit magagawa yun. Nope my dear, that's not gonna happen. You know, my dear son built this security for me. At sino man ang lumabas ng building na tanang walang permiso, lumabas o pumasok ng walang column, you will be electrified at the fence or even in the gate. So no, you can't escape this team. Napalunok ako sa sinabi niya, siya naman ngayon ang walang emosyong nakatingin sakin. So if I were you, behave yourself and just wait for your knight in shining armor to come and buy you. Napangisi siya nang makita ang kaguluhan sa mukha ko. Oh sorry, Elle said by you. Because he can't just get you out of here, my son won't allow him. So if he wants you back, he better behave too and just buy you out from me. Isn't it interesting? Hindi niya gagawin yun, walang pakialam sakin si Hayes. At malamang sa oras na inakala niya lang na tumakas ako. Kaya wala kang mapapala sakin, pakawalan mo na lang ako. No. Hindi ako naniniwalang wala ka lang sa kanya. Hindi nga ba at napadpad ka din dito nang dahil sa kanya?
Fred. Pinigilan kong manginig ang boses ko nang tawagin ko ang pangalan niya. Napangisi lang siya, tumayo sa kinauupuan at itinukod ang kamay sa mesa at inilapit ang mukha sakin. I'm still older than you, and if you want to stay alive here, better behave woman. Walang emosyong saad nito. At baka nakakalimutan mo rin, o baka nagtatanga-tangahan ka lang. Simulat sapol, hindi ka nakarespe-respeto. Naisuntok niya ang kamao sa mesa at galit na nakatingin sakin, hindi naman kasi siya karespe-respeto, sa ginagawa niya. Sa kung anong meron siya ngayon, lahat yun illegal. Kung paano niya tretuhin ang kababaihan na tulad ko. You dare. Why, did I hit something? Napaatras ako pero naabot pa rin ako ng kamay niya at sinakal. Napaubo ako, nahihirapan na din humang A. Pilit ko nang tinatanggal ang kamay niya sa leeg ko, hinailan niya ako sa leeg palapit sa kanya. Do you think I won't kill you right here, right now? Bumagsik ang anyo nito, parang isang hayop na handa ng damambas sa pagkain. Ang kamay kong pinapalo ang kamay niyang nasa leeg ko, hinawakan ko ang kamay niya at mas lumapit pa ako sa kanya. Do it. Walang ganang sambit ko, biglang nag-iba ang anyo niya. Parang natauhan at napailing, bigla niya akong binitawan, napaatras akong hawak ang leeg at umubo. Sumanghap ng hangin, hinahaplos ang leeg na nasaktan. Hinihingal pa rin akong napatingin sa kanya, ang dalawang kamay ay nasa baywang. Stubborn like your mother. Like mother, like daughter they say. Umiling na saad nito, napaayos ako ng tayo at hinarap siya. Hawak pa rin ang leeg na masama siyang tiningnan. Paano mo nakilala ang mama ko? Napangisi siya at muling itinukod ang dalawang kamay sa mesa. Didn't she tell you, that like you she was here? Anong ginawa mo sa kanya? Kinakabahang tanong ko. I didn't do anything to her. Siya ang lumapit at nagmakaawa na bumalik at magtrabaho sakin. Anong ibig mong sabihin? Hindi maproseso ng utak ko ang sinasabi niya, anong ibig sabihin niya na si mama ang lumapit sa kanya at gustong bumalik? Bumalik, ang ibig sabihin noon paman, napaangat ang tingin ko sa kanya nang magsalita siya. Are you ready to know everything about your mother? Hoy, ano pang ginagawa mo dyan? Napatingin ako sa babaeng nasa harap ko ngayon. Hindi ko na malayan na nakatayo na lang pala ako dito sa labas ng pinto. Hinihintay na yan dun, baka kung anong gawin noon sa'yo ang tagal no eh. Binuksan niya ang pinto at pumasok na ako doon, napatingin ang mga lalaking narrow nang makita ako. May 4 na lalaki na magkakaharap at may kanya-kanyang mga babae sa kondangan. Nakasuot pa ang iba ng pangtrabaho sa opisina. Sinigurado kong walang emosyon na makikita sa mata ko bago ako lumapit sa pwesto nila. Inilapag ko ang alak sa mesa nila, at aayos na sana ng tayo nang maramdaman ko ang kamay sa pangupo ko. Hindi ako nag-alinlangang paluin yun ng hawak na tray. You whore, you dare. Sigaw ng lalaking singkit ang mata at mabilis na damapo ang kamay nito sa pisngi ko. Tumabingi ang mukha ko dahil doon. Mabilis na linapitan ako ng tauhang naroon at ng babaeng nagbukas ng pinto sakin kanina. Kinausap nila ang inchik at dinala naman ako ng babae sa labas. Hindi mo dapat ginawa yun. Napabunto ng hiningang saad nito at napailing. Malalagot tayo pareho kay boss. Binastos niya ako. Katwiran ko, napaikot ang mata nito. Girl, wala sa vocabulary natin ang salitang bastos. Nandito ka sa loob, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo dito? Ang nangyari kanina, ang ginawa sa'yo ng inchik na yon, normal yun sa atin na nandito sa loob. Hindi ako sumagot at hinayaan lang siyang magsalita, napakamot ito at pinaalis na ako, bumalik siya sa loob dahil kailangan niya daw amuhin ang lalaki kanina at galit ito sa ginawa kong pagpalo sa kamay. As if may pakialam ako, alam kong normal lang yun dito. Pero hindi ako nagtatrabaho dito, at walang sino man ang pwedeng humawak sakin. Huminga ako ng malalim at naglakad pabalik sa kwarto namin ni Beatrice. Naiiyak na naman ako nang maalala ang napag-usapan namin ni Fred kahapon tungkol kay mama. Huwag mong sisiraan ang mama ko sakin. Galit na sigaw ko sa kanya, napatawa lang siya at umiling. Your mother, we're childhood friends. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. We're best of best friends. Lahat ng kalokohan, maganda man o mabuti ang nangyayari sa buhay namin. Palagi kaming magkasama.
We're inseparable, not until that incident happened. Not gonna tell you that part. Your mother doesn't want you to know that part of her life. Kahit ang sasabihin kong ito ng ayon, wala siyang balak na sabihin sa'yo at babaunan na lang niya sa hukay. Kung ganun, bakit sinasabi mo sa'kin ngayon ang lahat ng to? Tanong ko, ngumiti siyang malungkot pero sumeryoso din agad. Fast forward, we've been doing this business together not until you came. Mas lalo akong naguluhan. I didn't know that your mother is dating that time. I was abroad for months, because of business. Nang bumalik ako, buntis na siya sa'yo. Nakita ko ang lungkot na dumaan sa mata niya. Tumangala ito at ilang beses na pumikit. You know, I was planning on marrying her when I get back. But all that plans disappear when she told me that she was pregnant to you. I was happy at first, because I thought you're mine. But then, huminga siya ng malalim at parang hirap na magkwento pero nagpatuloy pa din. You're not. Elle was so angry at her. Tinakwil ko siya at hindi kinausap, pero nagpumilit ang mama mo na amuhin ako, and because I love your mother, I let her go. Huli na nang malaman ko ang kalagayan niya. Kumuyam ang kamay nito at bakas ang galit sa mga mata. But then, I can't blame her. She just fell in love. The man doesn't even know you exist. So I offered myself as your father. I will take all the responsibility. But your mother refused. Nakiusap siyang palayain ko siya at gusto niyang magpakalayo-layo. Wala akong nagawa noon. I'm busy at work and there's so much in my plate that time. Pumayag ako at yun na ang huling kita ko sa kanya. Nagulat na lang akong bigla siyang lumapit sakin at humiling na gusto niyang ibalik ko siya sa trabaho niya. Tinanong ko siya kung bakit malaya na siya. Bakit bumalik pa siya, bakit kailangan niya pang bumalik. Tumingin siya sakin at ilang beses na napalunok. Wala akong kibo, pinilit na pinoproseso ang lahat ng sinasabi niya. Hindi ako makapaniwala, wala man lang akong kaalam-alam. It's because of you. Hindi makapaniwalang napatiningin ako sa kanya. Nakaawang ang labi ko sa gulat. Dahil nasanay siya sa trabaho dito, nahirapan siyang mag-adjust sa labas. Kaya bumalik siya sakin, tumagal din ng ilang taon at nakaipon ulit siya. At muli nang nagpaalam na aalis, alam kong sa puntong yun hindi na siya babalik. Kaya hinayaan ko na lang siya. Katulad niya ay nagkaroon din ako ng anak na hindi inaasahan. Napangiti siya, marahil ay iniisip si Kaden. Bumaling ito sakin na nakangiti. Don't cry, your mother will surely cursing me right now for telling you all this. Napahikbi na ako, hindi ko namalayan na namamalisbis na pala ang luha sa mukha ko. Hindi ko napigilan na umiyak, hanggang sa niyapahagulal na ako. Kaya hindi kita ibinigay noon kahit pa ilang milyon ang patong sa ulo mo. Napaangat ang tingin ko sa kanya. Nagtatanong ko siyang tiningnan, hindi ko magawang magsalita. Masakit ang puso ko sa lahat ng nalaman ko ngayon. At mas lalong napahagulhol sa sunod niyang sinabi. You are your mother's daughter, that I wish she could have. Mabilis kong pinunasan ang mukha ko nang makarating sa pinto. Huminga ng malalim bago pihitin pabukas, pinilit kong ngumiti nang makita si Beatrice na nakaupo sa kama. Mabilis itong tumayo at sinalubong ako. Ayos ka lang, anong nangyari sa mukha mo? Tanong nito at hinawakan ang mukha ko. Kumirot yun at napa-array ako, ngayon ko lang naramdaman ang sakit ng sampal ng instinct na yun. Umiling ako at dumiretso ng upo sa kama. Wala ito, may nambastos kasi sakin kanina kaya nasample ako. Ikaw na ang binastos, ikaw pa ang nasample. Hindi makapaniwalang tanong niya at nanlaki pa ang mata. Ngumiti na lang ako nang malungkot sa kanya, tumabi siya ng upo sakin. Ano ba kasi ang meron sa labas? At bakit ikaw lang pinapalabas nila? Napatingin ako sa kanya, umiling ako at hinawakan lang ang kamay niya. Huwag mo nang intindihin yun, ang importante ligtas ka dito. Napatango na lang siya at huminga ng malalim. Bakit ako lang ang lumalabas? Pinakiusapan ko si Fred kahapon bago kami matapos sa pag-uusap. Na kung pwede ay wag niya nang idamay si Beatrice. Ako na lang dahil alam ko na ang patakaran dito. Lumuhad pa ako sa harapan niya at nagmakaawa. At natuwa ako nang pumayag siya, akala yun lang yun pero may kondisyon pala. You'll serve my other client instead, don't worry, you will just serve them drinks, that's all.
Napatango na lang ako sa sinabi niya, kahit masama siya. Dahil sa kwento niya tungkol sa mama ko at sa pagmamahal niya dito. Nag-iba ang tingin ko sa kanya. Sa kabila ng halimaw nitong katauhan, minsan din itong nagmahal. Paalis na ako sa opisina niya nang magsalita ulit siya. Alam mo bang ninong mo ko? Napaharap ulit ako sa kanya, nakawang ang labis sa gulat. Anong iniisip mo? Napatingin ako kay Beatrice, nakakunot ang noong nakatingin sakin. Umiling lang ako, isinandal niya ang ulo sa balikat ko at nagtanong ulit. Paano ka nga pala napunta dito dati? Base kasi sa pakikitungo sa'yo noong boss dito, parang magkakilala kayo at parang kilala mo din siya. Huminga ako ng malalim, inalala ang nakaraang ayaw ko nang balikan pa. Pero baka sali maibsan ang bigat ng dibdib ko. Wala kasing ibang nakakaalam, wala kaming ikinwento noon ni Amanda. Nang sinabi lang namin kung sino bang kumuha sa amin. Tahimik ang mga magulang namin at hindi na ulit yun naungkat. Naglalaro kami noon ng kaibigan kong si Amanda sa park. Every after school kasi pumupunta kami doon at naglalaro. At sakto pa na wala ang iba naming kaibigan, kaya kami lang dalawa. Masaya kaming naglalaro sa swing nang makita ko ang isa sa mga kaibigan namin. Sabi ko kay Amanda ay sundan namin, kaya sumunod kami sa kanya. Ang hindi namin alam, napapalayo na kami sa park at wala na sa paningin namin ang sundo namin. Pero dahil determinado na masundan ang kaibigan namin, nagpatuloy kami. Hanggang sa nawala kami, hindi na namin makita ang kaibigan na sinusundan namin. Humugot ako ng hininga ng ilang beses bago nagpatuloy. Ayos lang naman kung hindi mo na ikwento kung nahihirapan ka, pasensya na. Hinaplos ni Beatrice likod ko, umiling ako at tumangala. Pinipigilan ang nagbabadyang luha. Takot na takot kami, at mahigpit na magkahawak kamay na naglakad at hinanap ang daan pabalik. Pero hindi namin yun mahanap, hanggang sa may humantong sasakyan sa harap namin at bigla na lang kaming isinakay. Wala kaming laban sa edad naming yon, lalo na nang pinaamoy kami ng pangpatulog. Nagising na lang kami dito, actually dito mismo sa kwartong ta. Ngumiti ako ng malungkot, nanlaki ang mata niya at napalinga sa paligid. Nakikita mo yun? Tanong ko at itinuro ang sulat naroon sa pader. Saka ko lang din yun napansin, at biglang rumagasa na parang tubig sa gripo ang lahat ng alaala namin dito. Sinulat yan ni Amanda noon sa pag-aakalang hindi na kami makakalabas dito. Napatingin siya doon at lumapit sa pader, hinaplos ang nakasulat. TLOVEU Mommy and Daddy, please don't be mad at me. Basa niya sa nakasulat sa pader at napatingin sakin. Malit lang ang sulat noon, kaya hindi makikita kung hindi lalapitan. Wala kaming magawa noon, hanggang sa pinagawa na nila kami ng kung ano-ano. Nagkikita lang kami ni Amanda kapag gabi na, at natatagpuan na lang ang sarili na umiiyak. Hindi namin napag-uusapan ang mga ginagawa kapag hindi kami magkasama. Takot at pandidiri sa lugar kung nasaan kami. Lahat ng kamunduan ng mga hayop na nandito noon nasaksihan namin. Mga batang tulad namin na ginagahasa at pinapahirapan sa harap namin kapag hindi kami sumusunod sa gusto nila. Hanggang sa Red Room, doon dinadala ang mga babae na hindi sumusunod. Pagkatapos pahirapan, ilang beses na latigo sa katawan hanggang sa manghina ang katawan mo na ang susuko. Puno ng dugo ng paghihirap, minsan na kaming nautusan doon ni Amanda na maglinis, umiiyak pa kami noon at hindi namin kaya ang nakakasulasok na amoy. Nagpapasalamat na lang kami at nakatakas kami doon. Pero ang bangungot, palagi kaming dinadalaw sa aming pagtulog. Dumating pa sa puntong dinala kami sa psychiatrist. We healed, but it's a long process. Pero dahil sa nangyayari ngayon, parang bumalik lahat ng nangyari noon. Hindi siya nawala, kinalimutan ko na siya at ibinaon sa limot. Naka-move on na ako, pero mukhang babalik na naman ako sa dati. Kung noon na 12 anyos lang ako, sobrang hirap. Pero ngayong malaki na ako, mas nakakaya ko ng harapin. Mahirap man, kailangan kong harapin ang kinatatatakutan ko. Kailan kaya tayo makakauwi? Napalingon ako kay Beatrice, kakatapos ko lang sa trabaho ko sa labas. Hinitiran ko siya ng pagkain dito sa loob para sabay na kaming kumain. Nainip ka na ba? Tanong ko, sinalinan ko siya ng tubig sa baso. Medyo, nakakapagod din na dito lang sa loob at hindi ako makalabas. Mabuti ka nga at nakakalabas ako nandito lang sa loob. Hindi ako sanay na walang ginagawa.
Kung alam mo lang ang nasa labas, baka gustuhin mo na lang na dito sa loob. Hayaan mo, kapag nakahanap ako ng tiyempo tatakas tayo. Nakangiti kong turan, napangiti na din siya. Matapos ang pagkain namin, alik ako sa kusina at hinugasan. Napapatingin ang iba sakin, maski ang nadadaanan kong mga bantay. Pero hanggang tingin lang sila, siguro ay sinabihan sila ni Fred na wag akong gagalawin. Dapat ko na ba siyang tawaging Ninong Fred? Bakit parang ang creepy? Nangilo akong tawagin siyang Ninong. Huwag na lang pala, mas maganda kung Fred lang. Napahinto ako sa paglalakad nang may lumapit sakin. Pinapatwag ka ni boss, sa opisina niya. Saad ito at tumalikod na, napatingin ako sa hawak niyang bail. Mahaba yun, at dahil wala naman akong alam sa baril naglakad na lang ako papunta sa opisina ni Fred. Kumatok ako nang makarating sa harap ng pinto. Napaatras pa ako nang may nagbukas nito. Pumasok ako at nakitang busy si Fred sa harap ng computer niya. Nang magangat ang tingin nito, kinilabutan ako. Are you ready for later? Nakangising tanong nito, napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Anong meron mamaya? Balik tanong ko. Hayes will be here later, to buy you from me. Malapad ang ngisi nito. Nanlaki ang mata ko, totoo. Pupunta si Hayes dito, pero paano? Napatingin ako kay Fred, pinanliitan ko siya ng mata. Don't ask questions and just prepare yourself. Saad niyang ibinalik ang tingin sa harap ng computer. Napaikot ang mata ko at pipahit na sana paalis nang may maalala. Pwede ko bang isama si Beatrice? Nagangat siya ng tingin at napakunot noo. Just prepare, I told you no question. Pash! Sinaman niya ako ng tingin sa ginawa ko. Paano ako makakasiguro na maisasama ko siya mamaya? Pangungulit ko pa, napabuntong hininga na lang siya. Then Hayes has to buy her too. Fred, young lady, one more word and you won't get to see him. Banta nito, napatikom na lang ang bibig ko. Paano kung hindi pumayag si Hayes? Anong gagawin ko? Nangako ako sa kanya na isasama ko siya kapag nakalabas ako dito. Siguro ay pakikiyes upon ko na lang si Hayes mamaya. Parang na-excite akong makita siya ulit. Namiss ko din ang sampungin na yun. The booklet. Naphinto ako sa pagpihit ng serador. Humarap ako kay Fred na seryosong nakatingin sakin. Before you leave, can you tell me where you put that booklet? Tanong nito, sumeryoso din ang mukha ko, alam mong hindi ko yun ibibigay sa'yo. I know, kaya nga nakatayo ka pa din ngayon sa harapan ko. I'm still holding on to your word. Safe ang booklet kung nasaan man yun ngayon. At may isang salita ako, hanggat wala kang ginagawa sakin o sa pamilya ko. Hindi yun maisa sa publiko. Tugon ko, tumalikod na ako at hindi na hinintay pa ang sunod niyang sasabihin. Kaya hindi niya ako mag-alaw dati, kami ni Amanda, lang beses din siyang nagtangka, pero hindi siya nagtagumpay. Ang booklet ang habol niya, kung nasaan ang lahat ng transaksyon na nangyayari. Nakasulat lahat dun, bawat detalye, mga pangalan ng mga kilalang tao. Wala siyang magagawa, dahil hindi niya ito makukuha sakin. At sana lang, hindi siya mahanap ni Fred. Anong nangyayari? Tanong ni Beatrice nang dinala ko siya sa labas. Nagtataka, palingalinga sa paligid. Hindi ko siya sinagot at patuloy na hinayla. Naglakad kami hanggang sa makarating sa isang podium. Sa likod kami ng stage, kung saan marami ang naroon. Mga babaeng nakaayos at inaayusan pa lang. May lumapit sa amin na at iginiye kami sa changing room. Nagtataka pa rin si Beatrice, maang sa nangyayari, may ibinigay na mga damit sa amin ang babae, pero wala doon ang atensyon ko. Masyado yung maiksi at lantad ang katawan, ako na ang kumuha ng dress na hanggang hita pero hindi naman masyadong lantad ang dibdib, wala kaming ibang pagpipilian at lahat ng damit ay ganun. Ibinigay ko din ang isa kay Beatrice. Anong gagawin natin? Anong nangyayari, bakit ang daming mga babae dito? At parang ang babata pa nila, at parang wala sa sarili ang iba. Natangay ang iba pa niyang sasabihin nang ipasok ko siya sa loob ng isang cubicle para magbihis. Wala sila sa sarili dahil nakadrug sila at sinadya yun para hindi makapalag. Napanganga siya sa sagot ko, nagsimulan na akong maghubad ng damit. Gagawin din ba nila sa atin yun? Kinakabahang tanong niya. Umiling ako, sumunod ka lang sa sasabihin nila, para walang gulo. Huwag kang mag-alala, may kikiusap ako sa kukuha sakin na isama ka.
Kaya kailangan na ako ang mauna na lumabas sa ating dalawa mamaya. Napakunot noo siya at naguguluhan akong tiningnan. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko ba? May karapatan naman siyang malaman yun, di ba? Lebente kami dito, at siguradong matatakot siya. Huminga ako ng malalim at hindi muna itinuloy ang paghubad ng pang-ibabang damit. Hinawakan ko siya sa balikat. Makinig ka, huminahon ka, at lakasan mo ang loob mo. Napalunok ako, naguguluhan siyang naktingin sakin. Paglabas natin dito, sa stage. Marami ang taong naroon mamaya, at kailangan mong lakasan ang loob mo. Subukan mong kumalma, magiging ayos din ang lahat. Mas lalo yata siyang naguluhan sa sinabi ko. Naipilig niya ang ulo at pinoproseso ang sinabi ko sa kanya. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Nabitawan ko ang baliak niya, nagpatuloy na ako sa pagbihis. Magbihis ka na muna. Nerissa please, ilang araw tayong magkasama. For once maging honest ka naman sakin. Kahit hindi ko alam kung anong nangyayari sa labas kapag iniiwan mo ako sa kwarto, alam kong may nangyari ng kababalagahan. At sa mga kwento mo, sa mga sinasabi mo ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Tumaas ang boses niya kaya napatingin kami sa pinto nang biglang may kumatok. Lumabas na kayo dyan kung ayaw niyong ako pa ang maglabas sa inyo. Kinalabog nito ang pinto, nagkatinginan kami ni Beatrice. Palabas na, sandali lang. Sigaw ko at ibinigay ulit ang damit na nabitawan ni Beatrice. Gusto mo talagang malaman? Tanong ko habang inaabot sa kanya ang damit. Naluluha siyang tumango, lebenta nila tayo. Hindi na namin kailangan ng make-up. Saad ko nang lumapit sa amin ang isa sa mga babae doon na sinabi sa aming maupo na at aayusan nila. Napating inito sa amin. Nagpalipat-lipat ang tingin, saka termango. Hindi bale, magaganda naman kayo. At siguradong malaki ang kikitain sa inyo ni boss. Nakangisi nitong sambit, nagkitang-inan kami ni Beatrice. Napalunok siya, ipinaintindi ko sa kanya kanina ang nangyayari. Ang mangyayari mamaya sa auction. Umiyak pa siya, takot na takot at baka kung sino ang makabili sa kanya. Pero sinigurado ko sa kanya na hindi kami maghihiwalay. Isasama ko siya. Napanatag siya, pero kakakitaan pa rin ng pangamba. Pati ako ay ninervyos din sa mangyayari marhaya. Paano kung nagsisinungaling lang si Fred? Paano kung palabas niya lang lahat ng to? Paano kung wala talaga si Hayes dito? Anong gagawin ko? Pinapwesto na kami sa likod ng stage, rinig ang ingay na nanggagaling sa harap, mahigpit ang hawak namin ni Beatrice sa isa't isa, nanlalamig din ang kamay niyang hawak ko. Pinisil ko ito, napatingin siya sakin. Kaya natin magiging ayos din ang lahat. Humugot siya ng malalim na hininga at tumango. Teka anong gagawin niyo? Nataranta ako nang biglang may lumapit sa amin na kalalakihan at pilit kaming pinaghihiwalay. Ano ba, bitiwan niyo kami? Sigaw ko. Nerissa, natatakot ako. Umiyak na sigaw ni Beatrice, hinawakan ko ang kamay niya. Pinagpapalo ko ang kalalakihan na may hawak sa amin. Hanggang sa may layo nila sakin si Beatrice. Beatrice. Ipinasok na siya sa stage, hindi ko marinig ang nangyayari dun dahil nagsisigaw pa rin ako at pilit na kumikawala sa mga may hawak sakin. Bitawan niyo ako. Napatigil lang ako nang may iniabot sakin na telepono ang isang lalaki at inilagay sa tainga ko. Umiyak na rin ako, nagtaas baba na rin ang dibdib ko sa galit. Mas lalong nadagdagan ang galit ko nang marinig ang boses ni Fred sa kabilang linya. Siguradong nakikita niya kung anong nangyayari ngayon. Nerissa, walang hiya ka, napakahayop mo. Galit na sigaw ko at tumingin sa TV na nasa itaas namin. Narinig ko itong tumawa. I know that already. Wala kang isang salita. Nagtatajes ang bagang ko sa galit. I don't remember anything, other than Hayes has to buy her too. Paano malalaman ni Hayes, kung nauna si Beatrice na lumabas? Tandang padamdam panipik. Bulyo ko at masama ang tingin sa kamerang naroon. Wala ka bang tiwala sakin? Napatawa ito. Hindi ka katiwa-tiwala. Mariing sambit ko. But you don't have any choice young lady. Just fix yourself and you're next. Don't worry your friend is in good hands. Fred. Naiyak kong sambit sa pangalan niya. Goodbye Nerissa, I hope this will be our last encounter. Napadaus-dos ako paupo nang mawala siya sa linya. Binitawan na din ako ng mga tauhan niya at iniwan. Nag-aalala ako kay Beatrice, baka kung mapano siya.
Paano kung iba ang makukuha sa kanya? Natatakot na ako sa susunod na mangyayari kung sakaling iba ang makakakuha sa kanya. Napatingala ako nang may tumayo sa harapan ko. Magayos ka na at ikaw na ang susunod. Saad nitong inabot sa akin ang isang panyo. Inabot ko ito at sinubukang tumayo. Salamat. Tumanggo lang ito at tumalikod na. Pinunasan ko ang mukha ko at ilang beses na huminga ng malalim. Napapahikbi pa rin, pilit kong kinalma ang sarili. Pero nang maisip na baka wala si Hayes dito, napahikbi ulit ako. Halika na. Lumapit ulit ang babaeng nagbigay sa akin ng panyo at iginiya ako papasok sa stage. Napatikip ako sa mukha at pinigilan ang matang lumuha. Nagdarasal na sana, nasa labas si Hayes, pidgel ang hininga ng masilaw ng ilaw na naroon at maigiya ako nito sa gitna ng stage. Nanibago ang mata ko sa liwanag ng ilaw. Nang may adjust ko ang paningin, saka ko inilibot ang mata ko sa paligid. Nagsasalita ang MK, pero wala doon ang atensyon ko. Hinahanap ko siya sa dagat ng taong naroon. Una kong nakita si Kayden, Alan ang pag-asa kung nandito nga siya. Siguradong sinamahan sila ni Kayden dito. 1 million. Napaawang ang labi ko at mabilis na hinanap ang boses na yun. Kilala ko ang tinig niyang yun, ngayon sigurado na akong nandito si Hayes. Lalo na nang tuluyan ko na siyang makita, hindi ko mapigil ang mapangiti. Nalipat ang tingin ko sa katabi niya, nagbid din ito. Napahawak ako sa labi nang makita si Draco. Parehong nakatingin sa isa't isa, masama ang tingin ni Hayes dito. Pero si Draco ay nakangisi, nang dama ko ang tingin nito sa akin. Bigla itong kumandat, napsanghap ako. Anong ginagawa niya? Mukhang inaasar na naman niya si Hayes. Nagpatuloy ang bidding sa akin, na si Draco at Hayes lang ang nagbibid. Rinig ang reklamo ng iba, lalo na at tumaas pa ang bidding. Wow, can't believe my ears right now. We're on 9 million already, anyone higher than that? Hindi makapaniwala ang MC at natutuwang napatingin sa akin. Mahigpit lang ang hawak ko sa magkabilang gilid sa suot na dress. 9.5. Sigaw ni Draco, masama ito nilinggan ni Hayes. Ang iba ay napapasinghap na lang na nakatingin sa kanila, maski ako ay hindi makapaniwala. Ang laking pera na noon, ito ba ang plano ni Fred? 10 million. Matigas na sigaw ni Hayes. Napapalakpak ang MC. Napapikit ako, bakit ba palaki ng palaki? Ano bang ginagawa ng dalawang yun? Okay, higher than 10 million. Going once, going twice. Sold to Mr. Handsome guy in the middle. Sigaw ng MC, at parang kinikilig pa. Napakagatlabi ako, mukhang madadagdagan na naman ang utang ko kay Hayes. At ngayon naman, 10 milyon. Saan naman ako kukuha noon? Napalingon ako nang hilahin ako ng isang tauhan at iginiya sa likod ng stage. Pagkatapos ay naglakad ulit hanggang sa makarating sa isang pinto. Kinabahan ako ng pihitin na ito ng lalaki at lumabas kami doon. Nanlaki ang mata ko nang makita kung sino ang nakatayo doon. Si Hayes nakatayo at nasa magkabilang bulsa ang dalawang kamay. Nakakunot ang noo, napakagwapo. Tama nga ang MC kanina, gwapo siya. Biglang nag-init ang pisngi ko at napaiwas ng tingin. Napahawak sa suot kong dress nang biglang hamangin. You can leave now. Napalingon ako sa nagsalita. Si Kayden na walang emosyon ang mukha, yumukod ang tauhan at umalis na. Napako ang tingin ko sa kanya, nawala lang ang balto niya nang may pumalit doon. Napatingin ako kay Hayes, isinuot niya sa akin ang jacket niya. Ngayong nakita ko siya nang malapitan bigla akong naluha. Hindi ko alam kung anong nangyari, natagpuan ko na lang ang sarili na napahilig ang noo ko sa dibdib niya. Tuluyan na akong napaiyak, naramdaman ko ang yakap niya at inaalo ako. Siya, you're safe now. You're okay, don't worry. Napaangat ang tingin ko sa kanya. Kahit luhaan, nagawa ko sly ang tingnan sa mata. Iba kasi ang Hayes na nasa harap ko ngayon. Ang klase ng pag-aalo niya, kung paano niya ako tretuhin. Nakakapanibago ang Hayes na nasa harap ko ngayon. Hinawakan nito ang pisngi ko at hinaplos, pinunasan niya ang luha ko. Napahikbi ako at napapikit, pilit na kinakalma ang sarili. Bakit ba kasi ako umiyak, at sa harapan pa niya? Napayuko ako at napatingin sa nabasa niya damit, dahil sa luha ko. Napaangat ulit ang tingin ko sa kanya nang magsalita siya. Let's go.
Inayos niya ang jacket na nasa balikat ko at hinawakan ang kamay ko. Napatango ako, at naglakad na kami paalis nang may magsalita. Take care of her, if you want to keep her. Napahinto kami pareho at nilinggan si Caden, nakatutok ang mata nito kay Hayes. Napatingin lang ako kay Hayes nang sumagot ito. You don't have to tell me what to do. You're not the boss of me. Hinayla na niya ako at umalis na kami. Nilinggan ko si Caden at bamulong na salamat. Tumanggo siya at tumalikod na.